Hi mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. So duty na naman tayo sa ngayon at wala muna tayong Bible sa ngayon mga kaibigan kasi nga duty tayo. Hindi tayo nakapagdala ng Biblia at saka abala sa trabaho natin. So mga kaibigan, bilang content creator ay nanghihingi ako ng suporta sa mga kapwa ko dyan. Kahit subscribe man lang mga kaibigan kung ito ay makarating sa inyo. At balang araw gagawa tayo ng magandang content. So actually mga kaibigan, na hindi ako gumagamit ng AI. Ito ay personal kong content talaga na ako mismo ang gumawa at hindi dinagdagan at hindi binawasan. So yan mga kaibigan, na ang masasabi ko lang sa inyo, ingat kayo palagi. Lalo na sa kapanahonan ngayon, marami ng pangyayari na hindi inaasahan. Kaya lagi tayong mag-ingat sa lahat ng oras. May mga balita na maraming ganito. Ano nga bang mga dahilan mga kaibigan? Kasi ang mga tao may kanya-kanyang mga hilig sa buhay. May mga kanya-kanyang pangarap sa buhay. Yung iba may mga kanya-kanyang kaugalian. Mga ugali na sinusunod o nasusunod nila sa kanilang mga pinanggalingan. At saka mayroon silang mga magulang na hindi marunong magdisiplina sa kanilang mga anak. Kagaya na lang nung nangyari doon sa tinatawag na lugar ng Zamboanga. Kawawa ang mga magulang, nawawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Okay lang sana kung yung pagkawala nila ay natural lang. Yun ay hindi natural kundi kagagawa ng kapwa. Bakit nga ba mga kaibigan nangyayari ang mga bagay na ito? Kasi may mga tao na may mga tao na nagkapamilya, nagkaanak, walang disiplina sa sarili. Kaya yung mga anak nila ay wala ding disiplina sa sarili. Kaya sila ay lumaki na kung ano-ano lang ang naiisip ay kanilang ginagawa. Dahil akala nila yung ginagawa nila ay maganda para sa kanila. Yung iba naman binubuli at yung iba rin na namubuli, hinahayaan lang din ang kanilang mga magulang. Minsan ang mga nagiging biktima at ang mga bumibiktima ay mga kasalanan din nila. Halimbawa, siya ay nagiging biktima dahil sa kanyang ginagawa. Kasalanan din yun niya kasi bakit niya ginagawa ang bagay at gawain pangbubuli. Kasalanan din ng mga magulang na hindi sila inalagaan ng maayos, hindi tinuruan ng maayos. Doon naman sa nambibiktima, baka hindi siya binubuli pero sadyang siya ay nambubuli, tapos ayaw niya na matapatan siya, kaya ginawa niya mga bagay na yun. So yun lang mga kaibigan, na hindi tayo maghahaba ng ating pintuhan dahil nasa duty na tayo. So ingat kayo palagi mga kaibigan. Bye bye.